Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito ako upang gabayan ka sa ating aralin para sa unang markahan. Ating tatalakayin sa araw na ito ang paksa mula sa Module 1 tungkol sa mga antas ng wika. Ngunit, tandaan, makinig ng mabuti upang masigit na maintindihan ang ating aralin. Kung sakasakali mang may mga hindi maintindihang bahagi, maaari mong ulitin ang video na to. Handa ka na bang matuto? Okay, so umpisahan na natin mula sa pagbabalik-aral. Ano nga ba ulit ang ibig sabihin pag sinabing wika? Tama! Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ngayon naman, tayo dadako sa panibagong aralin. Ito yung mga tinatawag na tatlong antas ng wika. Ang unang antas ay tinatawag na formal. Pangalawang antas naman ay tinatawag na informal o di formal. At ang pangatlong antas ay tinatawag na balbal o sa wikang Ingles ay slang. Sa unang antas ng wika, meron tayong dalawang uri. Una ay ang pambansa. Pangalawa naman ay ang pampanitikan o mas kilala sa tawag na panretorika. Sa pangalawang antas ng wika, meron din tayong dalawang uri. Una ay ang lalawiganin. Pangalawa ay ang kolokiyal o ganun rin ang bigkas sa wikang Ingles. Dako tayo sa unang antas na tinatawag na formal. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabing formal? Ito ay mga salitang karaniwan o pamantayan dahil kinikilala, tinatanggap ng higit na nakararami, lalo na sa mga nakapag-aral ng wika. Ano nga ba ulit ang dalawang uri ng formal? Magaling! Ang dalawang uri ng formal ay ang pambansa at ang pampanitikan o mas kilala sa tawag na panretorika. Pag sinabi nating pambansa, ito ay mga salitang ginagamit sa mga aklat, pangwika, o pambalarila sa mga paaralan. At kapag sinabi naman nating pampanitikan o pangretorika, ito ay mga salitang matatayog, malalalim, makukulay, at masining na salita. Ngayon, tayo'y dadako sa mga halimbawa. Unang halimbawa para sa wikang pambansa ay ang salitang ina. At ang kanyang pampanitikan o pangretorikang salita ay ilaw ng tahanan. Pangalawang halimbawa mula sa wikang pambansa ay baliw. At ang kanyang pampanitikan o pangretorikang salita ay nasiraan ng bait. Pangatlong halimbawa mula sa pambansang wika ay ang magnanakaw. At ang kanyang pampanitikan o pangretorikang salita ay malikot ang kamay. Pang-apat na halimbawa mula sa pambansang wika, katulong. At ang kanyang pampanitikang salita ay katuwang. At ang pinakahuling halimbawa mula sa pambansang salita, ang salitang kapatid. At ang kanyang pampanitikang salita ay kapusot. Ngayon, ikaw naman ang magbibigay ng halimbawa. Magbigay ka o mag-isip ka ng isang halimbawa, isang salitang pambansa, at ganun din ang kanyang katumbas sa salitang pampanitikan. Magaling! Binabati kita. Ngayon naman, tayo dadako sa pangalawang antas na tinatawag na informal o di formal.
Ano nga bang ibig sabihin pag sinabing informal o di formal? Pag sinabi nating informal o di formal, mga salitang karaniwang palasak at madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ginagamit ng mga di formal na usapan o pakikipagsulatan sa mga kaibigan at kakilala. Ngayon, ano ulit ang dalawang uri ng informal o di formal? Tama. Ang dalawang uri ng informal o di formal ay lalawiganin, kolokyal, o kolokyal sa wikang Ingles. Ganon din. Kapag sinabing lalawiganin, ito ay mga salitang kilala at saklaw lamang ng puok na pinagkagamitan. Halimbawa, ang salitang deche, nang ibig sabihin ay ate. Pangalawa, ang salitang sangko, nang ibig sabihin ay kuya. Pangatlo, ang salitang pasanin, nang ibig sabihin ay problema. Pang-apat, ang salitang talukbong, nang ibig sabihin ay pandong. At ang panglima, ang salitang bahay, nang ibig sabihin ay o mas kilala sa tawag din sa lalawigang salitang palay. Ngayon, tayo naman ay dadako sa pangalawang uri ng di formal na antas ng wika. Pero bago tayo mag-umpisa, ikaw naman ang magbigay ng halimbawa mula sa lalawiganin. Mag-isip ka ng isang halimbawa ng isang lalawiganing salita. Okay? Tama. Binabati kita. Ngayon naman, ulitin ko, tayo dumako sa kolokyal bilang pangalawang uri ng informal na antas ng wika. Kapag sinabi nating kolokyal, ito ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, ngunit may kunting kagaspangan at pagkabulgar, bagamat may mga anyong refinado at malinis ayon sa nagsasalita. Okay, so ano nga ba yung mga halimbawa ng kolokyal na antas ng wika? Pero bago tayo dumako, kapag sinabi nating kolokyal, ito rin ay tinatawag na pagpapaikli ng isa, dalawa, o higit pang titik. Tignan natin ang mga halimbawa. Mula sa formal na salitang nasaan, ang kanyang naging kolokyal na salita ay, dahil nga sinabi nating pagpapaikli ng isa o dalawa o higit pang titik, ito ay naging nasan. Pangalawang halimbawa, winika ko. Mula sa formal na salitang winika ko, ang kanyang naging kolokyal na salita o pinaikling salita ay ikako. Pangatlo, taniman. Ang kanyang magiging kolokyal na salita ay tamnan. At ang huling halimbawa, piyesta o piyesta. At ang kanyang naging kolokyal o pinaikling salita ay pista. Ngayon, ikaw naman ang magbibigay ng halimbawa. Mag-isip ka ng isang salita, isang formal na salita at ang kanyang naging kolokyal o naging pinaikling salita. Magaling! Binabati kita. Ngayon, dako tayo sa pinaka-huling antas ng wika na tinatawag nating balbal o sa wikang Ingles na slang. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabing balbal o slang? Ito yung mga tinatawag na salitang kanto o salitang kalye. Ito yung di pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. At dahil nga ito yung pinakahuli, tinatawag itong pinakamababang antas ng wika. Ano nga ba yung mga halimbawa? Tingnan natin ang mga halimbawa mula sa pangatlong antas o yung pinakamababang antas ng wika. Unang halimbawa ay ang salitang
o ang formal na salitang pulis. Ngayon, ano nga ba ang kanyang magiging balbal na salita? Mula sa formal na salitang pulis, ang kanyang magiging balbal na salita ay lespo or parak. Pangalawang halimbawa, takas, isang formal na salita. At ang kanyang magiging balbal na salita ay iskapo. Pangatlong halimbawa, ang formal na salitang tatay. At ang kanyang balbal na salita ay airpods. Pang-apat, mula sa formal na salitang bakla. Ang kanyang balbal na salita ay chokla. Diba? Yan ang palagi nating naririnig sa mga kaibigan nating jokla. Sunod na halimbawa, mula sa formal na salitang mapapel, ang kanyang balbal na salita ay epal. Sunod, ang salitang o formal na salitang pagkain. Ang kanyang balbal na salita ay chibog. At ang pinakahuli, ang formal na salitang kotse, ang kanyang balbal na salita ay chikot. Okay, so ngayon, ikaw naman ang magbibigay ng halimbawa. Mag-isip ka ng isang halimbawa ng formal. Mula sa formal, ano ang kanyang magiging balbal na salita? Napakahusay! Binabati kita. Okay, so ngayon, sa tingin ko, wala ka ng mga katanungan at sa tingin ko, malinaw na sa iyo ang ating aralin. Ngayon naman, tayo dadako sa isang maikling pagsusulit. Panuto. Tukuyin kung anong antas ng wika ang binabanggit. Bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan kung anong antas ng wika ang binabanggit bawat bilang. Handa ka na ba? Abay, umpisa na natin. Unang bilang, ang salitang sikyo. Anong antas ng wika kaya ito? Tama! Pag sinabing sikyo, nasa pinakamababang antas o tinatawag na balbal slang. Pangalawang bilang, nasan. Magaling! Kapag sinabing nasan, ito ay nasa kolokyal na antas. Pangatlo, kaon. Napakagaling! Ito ay nasa lalawiganing antas ng wika. Pang-apat, malaya. Wow naman! Talaga namang napakagaling. Ito ay nasa pambansang antas ng wika. Panglima, haligi ng tahanan. Magaling! Ito ay nasa pampanitikan o pangretorikang antas ng wika. Tayo dumako sa pangalawang bahagi. Pang-anim, ang salitang toma. Napakahusay! Ito ay nasa balbal o slang na salita. Pang-pito, ang salitang oragon. Magaling! Ito ay nasa lalawiganing antas. Pang-walo, ang salitang kapiling. Talaga naman, napakahusay. Ito ay nasa pambansang antas ng wika. Pang-siyam, ang salitang jowa. Walang kaduda-duda, napakahusay. Ito ay nasa balbal na antas. At ang pinakahuli, ang salitang sanggunian. Talagang ikaw ay nakikinig. Ito ay nasa pampanitikang antas ng wika o tinatawag na pang-retorika. Magaling, palakpakan mo ang iyong sarili, bigyan mo ito ng 5 bagsak.
Binabati kita. Ngayon naman, bibigyan kita ng isa pang gawain para masigit na mas maagap sa pagbabasa. Nais kong saliksikin mo kung ano-ano ang mga iba't ibang baryasyon ng wika sa loob ng lingwistikong komunidad. Maasahan ko ba iyon? Maraming salamat. Ulitin ko, maraming salamat ulit sa pakikinig. Mag-aral ng mabuti, magandang buhay!